Welcome po muli sa ating kusina. For today's video guys ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng twisted donut. Tinatawag din ito sa amin na shakoy. At meron din akong ituturo sa inyo guys sekreto para magiging soft and chewy ang ating donut or ang ating shakoy. Hindi rin po natin kailangan itong masahin kaya wag na nating patatagal ito. Tara umpisahan na po natin. Gagamit lang ako dito guys ng bread flour at saka all-purpose flour. Ayan, pero kung wala naman kayong all-purpose flour, pwede namang bread flour lang yung gagamitin natin. Then ito yung sekreto natin guys. Ito yung tapioca starch. Ito yung magpapasoft at chewy ng ating donut. Ayan, gumamit ako dito ng 1 cup. Then i-mix lang natin ito yung ating mga dry ingredients. Then iset aside lang muna natin ito. Dito naman sa ating isang bowl, ilagay na natin yung ating warm water, yung ating sugar, salt, yung ating instant yeast, yung ating egg at saka isang egg yolk. Then i-mix lang natin ito guys hanggang sa ma-dissolve na yung ating sugar at saka yung ating yeast. At kapag na-dissolve na yung ating sugar, ilagay na natin yung ating melted butter. I-mix lang natin ito ulit and then ilagay na natin yung ating mga dry ingredients, yung ating bread flour, all-purpose flour at saka yung ating tapioca starch. I-mix lang natin ito hanggang sa ma-absorb na ng flour yung ating liquid or wala na tayong nakikitang mga dry flour dito sa ating mixing bowl or hanggang sa mabuo lang yung ating dough. Ayan, pwede pala kayo gumamit guys kung wala po kayong tapioca starch, pwede kayong gumamit ng glutinous rice flour pero mas maganda yung outcome ng ating donut kapag tapioca starch yung gagamitin natin. Marami naman yan sa palengke guys or sa mga groceries. Ayan, sa palengke ko lang nga ito nabili yung ating tapioca starch. Then ayan guys, kapag ganito na yung texture niya, ayan, buo na yung ating dough, tatakpan lang natin siya ngayon ng cling wrap or malinis na plastic. Then, i-rest lang natin siya ng 20 minutes. Then, after 20 minutes, ito na yung ating dough. Ayan, medyo elastic na siya guys. Mas maganda talaga kapag nire-relax natin yung ating dough kasi kusa nag-a-active yung gluten dun sa ating flour. Ganito lang yung gagawin natin guys kasi hindi natin siya mamasahin ngayon. Ayan, iaangat lang natin yung ating dough. Then, itutupi natin siya papaloob. Ayan, mga 20 times natin itong gagawin guys dito sa ating dough. Ayan, medyo nahirapan pa ako dito guys kasi dumidikit nga yung dough dito sa ating gloves. Kasi nag-gloves ako dito guys kasi nga sticky yung ating dough. Pero naglagay ako ng konting butter. Alam nyo ba guys na mas malambot yung ating tinapay or yung ating mga donut kapag hindi natin minamasa yung ating dough or hinahayaan lang natin siyang i-relax guys. Kasi yung gluten doon mismo sa flour, yun yung pusa siyang active at yun yung magpapalambot or magpapaganda ng texture dito sa ating dough or yung sa ating mga tinapay. At saka maganda rin yun guys kasi hindi tayo mapapagod magmasa ng ating dough, hayaan lang natin siya makapag-relax. Then ayan guys, tatakpan lang natin siya ngayon ulit ng ating plastic wrap or ng cling wrap. Hayaan natin siya mag-rest ulit ng 20 minutes. Then after 20 minutes, same procedure lang din guys. Iaangat lang din natin yung ating dough. Then itutupi natin siyang papasok. Ganun lang din yung gagawin natin ulit. Hanggang sa magiging smooth na yung ibabaw ng ating dough. Mga 10 to 15 times natin siyang ifo-fold. Pwede po kayo maglagay ng konting butter sa inyong kamay kung dumidikit yung ating dough. Tatakpan lang natin siya ulit ngayon ng cling wrap, then hayaan na natin siyang umalsa ng 40 to 45 minutes o hanggang sa magdoble lang yung size niya. Then after 45 minutes, ito na yung ating dough, nagdoble na siya ng size. Ayan, ipapunch lang natin ito para maalis yung mga air gases sa loob. Magdas lang tayo ng flour dito sa ating working area kasi medyo sticky yung ating dough guys para hindi siya dumikit dito sa ating kamay. Ganun din po sa ating kamay guys, maglalagay din po tayo ng flour. Flatten lang natin ito ngayon guys ng konti, then hahatiin na natin siya sa parehong laki. Dito guys, yung ginawa ko dito, bali 50 grams kada isang dough natin. Depende na sa inyo guys kung gusto nyo medyo malaki. Ayan, lakihan nyo na lang yung pagkat ng inyong dough. Bibilugin lang muna natin yung ating dough. Ayan, kapag dumidikit yung dough sa ating kamay, maglalagay tayo ng konting flour. Huwag na yung butter or oil guys kasi kapag yun ang lalagay nyo sa inyong kamay, magiging oily na yung ating donut or yung ating dough. Uulitin lang natin itong proseso nito dito sa ating mga natira pang dough. Kukunin lang natin yung una nating binilog na dough, then iro-roll lang natin siya.
I-roll lang natin siya guys pahaba. Iti-twist lang natin yung ating dough, yung kabilang side pataas, din yung kabilang side naman ay pababa. Pagkatapos natin siyang i-twist, ayan, iangat lang natin yung ating dough, then i-fold na natin siya or itutupi na natin siya guys. Ayan, i-roll lang din natin siya ulit para mag-form na siya na parang donut or yung parang shakoy na siya guys. Then yung kabilang dulo ididikit lang natin para hindi siya bubuka kapag piniprito na natin siya. Then same procedure lang din dito sa ating natira pang dough. Ganun lang din po yung gagawin natin. Basta sundan nyo na lang yung procedure na ginawa natin. Ayan, medyo dumidikit pa yung ating dough kasi sobrang lambot niya guys. Dapat ganito yung ating dough, malambot siya para malambot din po yung ating donut. Ilagay na natin siya ngayon dito sa ating tray. Naglagay lang din po ako ng flour para hindi po dumikit yung ating dough kapag umalsa na siya. Then tatakpan natin siya ng cling wrap, paalsahin natin siya hanggang sa wag natin siyang i-overproof guys kasi kapag na-overproof natin siya, mag-a-absorb na siya ng oil kapag piniprito natin siya at magko-collapse na siya. Dapat hanggang sa mga 70% lang guys. Ayan, 45 minutes ko lang itong pinaalsa. Ayan, makikita nyo nag-jiggle pa siya kapag inuga natin siya. Ayan, dapat ganyan lang guys. Kasi kapag na-overproof yan, hindi na yan siya gagalaw guys. Didikit na siya doon sa ating baking tray. Habang pinapaalsa natin yung ating dough, ayan, after 30 minutes dun guys, magpapainit na tayo ng mantika sa kawali. Ayan, gumamit lang ako ng barbecue stick para i-test kapag nagbababos na yung dulo ng ating barbecue stick, ready na yung ating oil. Wag natin i-overcrowd yung ating kawali kasi kapag nadamihan natin yung paglagay, mahirapan tayo guys at bababa yung heat temperature ng ating oil kapag dadamihan natin paglagay ng ating donut. Kailangan sakto lang. Ito sa akin, 4 lang nilagay ko dito. Ipa-fry lang natin siya na mga 2 to 3 minutes both side hanggang sa slightly golden brown lang siya guys. Ulit-ulitin na natin itong proseso na ito guys dun sa ating mga natira pang dough. Then after natin siyang ma-fry, ilagay natin siya dito sa ating cooling rack para tumulo yung mga excess oil or pwede naman sa kitchen towel. Then ganito pala kami maglagay ng sugar sa aming donut guys dun sa aming probinsya. Ilagay muna namin sa plastic, din lagyan namin siya ng sugar. Then tsaka namin siya i-shake para ma-coat siya ng sugar. Pero pwede naman kayo maglagay na ng sugar dun sa plato guys. Then i-roll nyo lang yung donut doon. Pwede naman yung ganung procedure. Nakikita nyo guys yung ating donut, hindi siya smooth kasi nga dun sa pag-twist natin kanina sa kanya. Ayan, ganun talaga yung procedure dun sa probinsya namin. Ayan, tinitwist muna namin bago namin siya fina-form sa yung parang donut. Then ayun guys, same procedure lang din dito sa ating mga natira pang na-fry na donut. Ganun lang din, i-shake lang din natin siya dito sa plastic na may sugar. Ayun, mas mabilis kasi ito guys compare dun sa maglagay tayo ng sugar sa plato. Mas matagal yun kasi hindi lahat ng part ng donut nalalagay ng sugar. Mas maganda yung ganito kasi ayan, makakoat natin talaga siya ng sugar. Ito lang naman yung tatandaan natin guys kapag gumagawa tayo ng mga donut. Ayan, huwag natin siyang i-overproof guys kasi kapag na-overproof natin siya, magkakaroon ng maraming hangin yung dough natin. Then kapag finry natin siya, mag-absorb siya ng maraming oil. Then magko-collapse din yung ating donut kasi sa sobrang dami nga ng na-create na air doon sa loob ng ating donut. Kapag finry natin siya, ayun, babagsak siya. Basta kapag nakita niyong medyo namamaga na yung inyong dough or medyo umalsa na siya guys, ayan, pwede na yun, huwag nyo na siyang i-overproof, ipa-fry na natin siya agad. Sa akin guys, 40 to 45 minutes ko lang siya pinaalsa, hindi ko na pinaapaabot ng 1 oras kasi ma-overproof na natin siya guys. Ayan guys, napaka-soft and chewy ng ating donut. Yung ibabaw na part niya guys, or yung skin niya, medyo crispy siya, then yung loob naman niya, napaka-soft and chewy at napaka-moist din niya guys. Ayan, kahit gustong-gusto ko siyang hinihimay-himay guys kasi natutuwa ako dahil napaka-chewy niya at napaka-sarap niyang kainin guys, hindi siya matamis. At saktong-sakto ito sa kape. Then kahit kinabukasan guys, malambot pa rin siya. Pwedeng-pwede nyo na itong itry sa inyong mga bahay at napakasimple lang naman ng mga sangkap nito guys at meron na tayong merienda, masarap na merienda or pwedeng-pwede rin natin itong ipangbenta. Ayan, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.